everyone! Ayan, ganyan talaga kapag live. Nahuli tayong i-unmute ng ating napaka-poging host. Anyway, thank you sa napaka-pogi nating host. And ayan, hello po everyone, especially po sa Remy Raptors in Motion International. Ayan, and siyempre, hello po everyone, especially sa mga kapatid kong OFW. And siyempre, kung loud and clear po ako sa inyo, pwede pa-tap naman po ako ng I am blessed. Ayan. So, pa-tap naman ng I am blessed kung loud and clear po ako. And yan, habang tinatap nyo po yan, may gusto lang po akong i-shout out dito sa ating community. So, shout out po sa napaka-pogi nating president, si Boyet Dalugdog. And siyempre, di ba, sa napaka-pogi din nating Vice President, ayan, sa kaisa-isahang nag-invite po sa akin, si Mentor Danley Santos. Shout out po sa iyo. And siyempre, sa ayan, ganda nating Vice President kay Ma'am Janet Jumawan. Hello po. And siyempre, sa lahat po ng council, ayan, I think kayo na po yung mga council na yan. So, shout out po sa inyong lahat. So again, lagi ko pong shout out ang mga kapatid natin OFW. Why? Dahil ako lang din naman po ay dating OFW din. So siyempre, ayan, thank Recording you po sa in mga progress. thank you po sa mga nag-comment, 'di ba? Diyan ng I am blessed. So bakit pinatek ko 'yon? Why? Kasi napaka-blessed po natin dahil nandito po tayo sa community natin na kung saan ang layunin po ng community na to is tulungan po tayo. Okay? So, siyempre, ayan, magpuproceed po tayo. So, gusto ko po makita po ninyo yung slide po natin. Ayan. So, wait lang. Ipasok ko lang po yung isang ko. Bakit nawala? Wait lang. Paano ito? Wait lang po. Nawala yung natin. So, anyway, ayan. Habang inaano ko po, yung yung slide ko, ayan, gusto ko lang po mag-shout out sa mga kapatid kong OFW. Ayan. So, kanina may nakikita ko kay sobrang busy. Nandito pa rin talagang, di ba, nagagawa niyang umattend kay sobrang busy po niya. And shout out po sa mga guests po natin. And napakaswerte po ninyo kasi nandito na po kayo sa tamang community. Ayan. So, anyway, everyone, ayan, my name is Sauda Amanguro, ayan, and OFW from Saudi Arabia. So, bago ko po ipakita yung background ko, gusto ko lang po ipakita sa inyo yung mga naging achievement ko po dito sa community po natin. Okay? So, good news, dahil po sa community po natin, naging Millionaires Club po tayo, Gold Executive, and top 500 ng ating company, top 100 ng ating community, and 6 figure dito sa ating community. Okay, so ngayon, sino ba si Sauda? Di ba? Sino ba itong maganda na nagsasalita sa inyong screen? So sa akin, shoutout po sa mga kapatid kong OFW, mas maganda na makinig ka, mag-focus ka kasi ganun na ganun din po ako nung nasa bansang Saudi po ako. So anyway, ayan, bago po tayo mag-proceed, so ito po ako, bago po ako nag-abroad, ayan, ito po, grade 6 lang po yung natapos ko. And shout out po sa mga, yan, walang natapos kagaya ko. So good news kasi may pag-asa pa. Di ba may mga iba kasi kapag walang natapos, parang nadadown na sa sarili. Nahay hanggang dito na lang ako. Tama po ba? Ang good news dito po sa community po natin, wala ka man natapos o meron man, pwede ka po dito. And ayan po, dati rin po bago ako naging OFW, naging sales lady rin po ako sa Quiapo. So ibig sabihin, ang edad ko po dito ay 16. Ayan. So, habang habang nagiging sales lady po ako, sinabay ko na rin po yung pag-apply ko sa ibang bansa. Okay? So, ngayon, narinig nyo nga po, 16 years old po ako nung nag-apply po ako. Okay? So, dahil kagustuhan ko po at gusto ko pong makatulong sa pamilya ko, gusto ko pong maibigay yung makagustuhan din po nila, okay? Naglakas loob po ako mag-ibang bansa. So ngayon, paano? Paano ka nakaalis ng ibang bansa kung ikaw ay 16 or 17 years old? So dahil kagustuhan ko, okay? Simple lang po yung ginawa ko. Nag-discarte po ako. At higit sa lahat, nandun din po yung mga salitang negative like mag-abroad ka, ang bata mo pa, baka may mangyari sa iyo diyan, 'di ba? Baka ma-rape ka, magutom ka. Lahat ng negative narinig ko po 'yon. Pero may mga iba naman na positive. Pero doon po ako nakinig sa positive at doon din po ako nakinig sa sarili ko
na kung nagawa ng iba, why not na ako? Wala naman mawawala kung susubukan ko mag-ibang bansa. So good news, nilakasan ng loob ko. Ayan, and eto na po, nung nasa ibang bansa na po tayo. Okay? Sa edad na 16 to 17, ayan po yung naging buhay ko bilang isang OFW. Okay? Sa lakas ng loob ko, akala ko dati kapag nag-abroad ako, yayaman ako, makakapag-ipon ako. Kasi yun ang pinaka-goal ko eh. Mag-abroad ako para sa pamilya ko, para makapag-ipon, para makabili ng bahay. Ang dami. Kumbaga, nung nag-a-apply ako, parang nabuhay yung pangarap ko na dito ko na lahat makukuha. Pero nung nandito na ako sa ibang bansa na, sa 1 month, nag-enjoy pa ako. Di ba? Hindi ko ramdam yung pagod, hindi ko ramdam yung gutom, lahat hindi ko ramdam kasi bago pa lang ako eh. So, ayan po yung trabaho ko bilang isang OFW or mas kilala sa tawag na DH or katulong. Ayan, so shout out po sa mga kapwa ko DH. So, eto, proud po natin itong sinasabi kasi marangal naman itong trabaho bilang isang OFW. So, eto po yung trabaho ko. Naglilinis po ako, all around po ako. And kung makikita niyo po dyan, naglalaba, okay, naglilinis sa labas kahit sobrang mainit, nagsasampay, nagbubuhat po ng mabibigat. And yun, kagaya din po ng karamihan, nag-aalaga din po ako ng bata. Pero sa akin po, 5. Ikaw, ilan ba yung alaga mong bata? And kagaya mo lang din po ako kapatid, kagaya mo lang din po ako kababayan, na maraming CCTV, mahigpit ang amo. Talagang, di ba, yung CCTV nandyan, yung amo, todo bantay, at gusto niya, kapag tapos ng trabaho mo, bibigyan ka kagad ng trabaho. Di ba, talagang bantay sarado talaga ako sa amo ko. So, ngayon, nung napansin ko to sarili ko, again, sinabi ko kanina, sa 1 month na yon, okay, masaya pa ako. Hindi ko paramdam yung pagod, yung gutom. Pero nung habang tumatagal ako, di ba, nakukuha ko yung sahod ko every month, ang saya, pero agad-agad ko rin napapadala. Okay? Agad-agad ko na rin napapadala sa pamilya ko. Why? Kasi yun nga yung pinaka-goal ko eh. Kumbaga, ang pinaka-goal ko nung dati, ipadala ko sa magulang ko yung pera dahil kailangan nila. So, good news, nung paulit-ulit, ayan, paulit-ulit po yung ginagawa ko bilang isang OFW, ayan, nagluluto, okay, naglilinis all around, ayan, naglilinis sa mga gulay. So, just imagine po lahat ng yan, tiniis ko sa 3 years po bilang OFW. Sa 3 years na yon, paikot-ikot lang po yung nangyayari. Sisermonan ka ng amo mo, yung dating, di ba, nandito ka sa Pilipinas, hindi ka pinapaluto, hindi ka pinapalinis, pero nung nandito na ako sa ibang bansa, doon ko na naranasan. Akala ko nga nung dati, kapag naging OFW ka, di ba, maganda yung pamumuhay, pero nagkamali pala ako. So, ngayon, nung habang ginagawa ko to paulit-ulit, parang naano ko sa sarili ko na, teka, walang nangyayari. Yes, sabihin ko man na every month nakakapadala ako. Yes, every month ibibigay ko yung gusto ng pamilya ko. Tama po ba? Naibibigay ko yung mga baon ng kapatid ko na gusto nila. Pero ang tanong doon, paano naman ako? Tama ba? Kasi hindi habang buhay, nandiyan ako sa ibang bansa. Just imagine, nagkakasakit po ako nung nasa abroad po ako. And all around talaga sobrang pagod. Tama po ba? And ako lang po mag-isa. Kapag na-homesick ako, kinakausap ko lang sarili ko. So kumbaga doon ko na-realize sarili ko na, teka, paano ako kapag nakauwi ako bigla sa Pilipinas? Paano ako kapag wala akong hawak na ganito? So kumbaga doon ko na-realize na kapag may pera ka, di ba, kapag may pera ka, kilalang kilala ka ng mga kamag-anak mo. Nandyan yung every month, mangungamusta sila kapag alam na nilang malapit yung sahod mo. Di ba? So ngayon, one day, alam naman po natin, bilang isang OFW, ang pinaglilibangan po natin, nag-scroll lang po tayo sa Facebook, sa TikTok. Tama po ba? Yun po yung oras po natin. Kapag oras ng pahinga, saan po tayo madalas nakafocus? Sa cellphone po natin. So one day, na-homesick po ako that time, nag-scroll lang po ako sa Facebook. So sabi ko sarili ko, kumbaga paninano ko sarili ko na, naghihingi ako sa taas na, God, pagod na ako. Alam mo yung tipong,
yung bibig ko, laging sinasabi, pagod na ako sa trabaho, ayaw ko na ng ganito. Pero sa utak ko at sa katawan ko, kailangan ko tong ituloy. Why? Kasi meron akong kontrata na pinirmahan at merong umaasa sa akin na pamilya ko. So ngayon, kahit pagod na, tuloy pa din. Why? Kasi merong umaasa eh. Pero sabi ko nung dati yung sarili ko, why not na maghanap ako ng isang opportunity na in case man na makauwi ako sa Pilipinas, magkaroon man ng emergency, na pauwiin man ako ng amo ko, kasi hindi natin maiwasan eh. Merong mga biglaan, nagkakasakit ka, di ba? Katulad ko ng mga kakilala kong OFW, mas matagal na sa akin, nagkakasakit, nakakauwi dahil sa nagkasakit sila. So sabi ko sarili ko, ayaw ko ng ganun. Tama ba? Kumbaga gusto kong umuwi sa Pilipinas na ako yung nagpusa. Ako yung may gusto. Ayokong umuwi sa Pilipinas na pinauwi ako ng amo ko dahil may sakit. So ayoko ng ganun. So sabi ko, okay, why not? Maghanap ako ng opportunity. So that time, nag-Facebook lang po ako, nag-scroll lang po ako sa TikTok, sa Facebook, and good news, meron po akong nakita sa Facebook na isang picture na kung saan nakarelate po ako. So ano yung picture na yon? Isa pong lalaki na kumakain po ng kubos. Ayan, so sabi ko, kung ako, di ba kumakain ako ng kubos, pero itong taong to, kumakain ng kubos, naging milyonarya na because of that community na ginawa daw niya. So sabi ko, why not din na ako, alamin ko. Why not din na alamin ko opportunity kung ano yung ginawa niya. So ayan, nakita ko lang, nag-click lang din po ako. So shout out po sa mga kagaya kong OFW na nagsimula lang po sa how, di ba? Nagsimula lang po sa paano. Kagaya mo lang din po akong walang alam. Kagaya mo lang din po ako na talagang, di ba, walang alam sa mga ganito, sa computer, sa online, wala po talaga akong alam that time. Pero sabi ko nga sarili ko, wala naman mawawala kung titingnan ko. So good news, tinanong niya ako, saan ka po ngayon ma'am? Sabi ko, KSA, nasa bansang Saudi ako. Ngayon, sabi niya sa akin, click niyo po yung official Facebook ko. And hanggang sa nakilala ko po, itong taong to. So ayan po yung sa pinakagilid, yan po yung mentor ko na nagturo po sa akin. So syempre, nandun po yung takot at duda rin na alam mo yun, natatakot ako makipag-video call kasi lalaki. Tama po ba? So ayan po yung mentor ko, ang pangalan po niya ay si Mentor Kevin Gonzaga. Ayan, so nandun din po yung takot, yung duda, baka maloko. Pero sabi ko dati yung sarili ko, wala naman ako naiipon every month. Kasi every month ka pinapadala ko yon. Tama po ba? Wala naman akong hawak that time. So, igit sa lahat, wala naman mawawala sa akin. So, ngayon, tinuloy ko siya. Kinausap ko siya, umaga ko sa video call, and good news hanggang sa pinaliwanag niya sa akin, o Ma'am Sauda, ito po yung opportunity na to para sa mga OFW, and ito po ay business. So, nung nalaman kong business at may ilalabas na puhunan, siyempre, nandun din po again yung takot, duda na baka ma-scam ako. Baka maloko ako. Pero sabi ko sarili ko, kumbaga kinumpare ko, nung bago ako nag-apply sa ibang bansa, marami din ako narinig na negative. So daw wag kang mag-abroad kasi baka, di ba, baka magutom ka dyan, baka dyan ka, ang dami ko narinig na negative. Pero hindi ko pinakinggan yon. Why? Kasi naniwala ko sarili ko na kaya ko din. So ngayon, dito rin po yung ginawa ko. Sabi ko, kung nagawa ko mag-ibang bansa na ganun lang yung edad ko na 16, why not dito na pera lang naman na kaya ko pang kitain sa next na sahod ko. So good news, kagaya mo lang din po ako kababayan, kagaya mo lang din po akong kapatid na wala din akong hawak that time. Okay? So ang sahod ko po noon every katapusan. Alam naman po natin, pag mga madam po natin, katapusan po sila nagpapasahod. And good news kasi sabi nga ng mentor ko, ng taong yon, Ma'am Sauda, kung gusto niyo po talaga, magagawa mo ng paraan. So nagkaano ako, sabi ko, oo nga no, kapag gusto natin ng isang bagay, talagang magagawa natin ng paraan. Tama po ba? And good news, and just imagine, kaka-video call ka lang po sa kanya, nag-isip din ako, karapatan din po natin mag-isip, pero why not, napag-isipan natin yung sitwasyon natin bilang OFW na ilang years na po tayo sa ibang bansa. So ngayon, nag-isip ako, kapag ginawa ko ba to, ganito, ang dami kong iniisip.
Pero alam niyo po ba kung ano lang yung pinili ko? Ang pinili ko lang, lakasan yung loob ko at simulan itong business na to. And good news, alam niyo po ba, para makapagsimula ako kaagad dito, simple lang po yung ginawa ko. Kasi sabi ko nga, wala rin po ako that time. Wala rin po akong hawak that time na pera. Pero sabi nga, kapag gusto ang isang opportunity, why not? Nagawaan mo ng paraan. So good news po, dahil malakas po yung loob ko at talagang madiskarte po ako, simple lang po yung ginawa ko. Nangutang po ako, nag-advance po ako sa amo ko para mabuo ko po yung pangsimula ko dito. Ang kagandahan po dito sa opportunity na meron po tayo, hindi lang po lifetime business, kundi pati po yung pamilya po natin, mabibigyan din po ng protection. So just imagine, tama po ba? Hindi lang po pang sarili, kundi pati po yung pamilya po ninyo, mabibigyan din. So ngayon, good news, kasi yung madam ko, hindi po ako pinaniwalaan kagad. So gumawa lang ako ng kwento, madam, famous kila, di ba? Talagang nag-acting ako sa madam ko para mabigyan lang ako. And good news kasi binigyan po ako. So half lang. So dahil half lang, naghanap pa rin ako ng para, nangutang pa rin po ako sa mga kaibigan ko. And yun, meron din po ako mga kaibigan, hindi rin ako pinahiram. Pero hindi pa rin ako tumigil. Hindi pa rin ako tumigil manghiram hanggang sa mabuo ko na siya. So again, ano yung ginawa ko? Diniskartihan ko, nangutang ako, nag-advance ako sa amo ko. Yung mga tao alam ko makakatulong sa akin, nilapitan ko, may mga iba hindi nila ko pinahiram. Pero okay lang kasi meron pa rin tao na nandyan, natutulungan ka pa din. So good news, nasimulan ko na po siya, nakapagpadala na po ako. So just imagine, sabihin na lang po natin, in just 2 days, nasimulan na po natin itong opportunity na meron po tayo. And ito po yung maganda. Noong nakapagsimula na po ako sa business na meron po tayo, okay, ito po yung naging resulta. Ito po sa isang desisyon, sa isang diskarte, at igit sa lahat, sa isang paniniwala sa sarili, na kung nagawa ng iba, magagawa ko din. So ito po yung naging resulta ng pagsimula ko agad. So ayan po, ito po yung naging resulta. Number 1, ayan, in just 1 week, ito na po kasi total, in just 1 week, kumita po ako ng 37,000. In just 1 week pa lang po yung nagsimula ako. Okay? So ngayon, bigla ako tinawagin ng mentor ko. Sabi niya sa akin, Sauda, meron nakipapaliwanag sa'yo na isang opportunity na kung saan mas lalaki pa yung income mo, mas mabilis. Okay? So again, sa 1 week ko po, dito sa opportunity na meron tayo, ang kinita ko, 37,000. And good news, dahil po gusto talaga ako tulungan ng mentor ko, ng taong nakilala ko through online, okay, pinaliwanag niya sa akin yung about sa VIP account. Okay? So ngayon, kung ikaw, first time mo marinig yung VIP account, tanungin niyo po yung mentor po ninyo. Pero again, wala po masama kung magsimula muna po sa mas mababa kasi doon din po ako nagsimula. So ngayon, pinaliwanag niya sa akin, sabi ko, paano po ba yung VIP account na yan? Hanggang sa napaliwanag niya sa akin. So good news, dahil nagustuhan ko at gusto ko rin talaga kumita ng mas mabilis, ito po yung kinita ko. Nasa 210,000 na po. Okay? So yan po yung kinita ko part-time. Okay? So kagandahan po nito, ayan, hindi lang po yan yung naging resulta natin. Ayan, nagiging top 1 din po tayo ng ating community. Just imagine, part-time ko pa lang po yung ginagawa, part-time. Ngayon, baka tinatanong ng iba, Ma'am Sauda, sabi mo nga maraming CCTV, 5 alaga yung bata mo, all around ka sa malaking bahay. Tama po ba? Paano mo nagawa yan? Simple lang. Again, dahil gusto ko po na, di ba, umangat din. Gusto ko rin, alam mo yun, kumita din ng malaki. Gusto ko rin makasabay. Simple lang. Kapag nandyan yung amo ko, yung cellphone ko nakatago. Pero kapag wala siya, sige, dot-dot ng cellphone. Okay? So, pag nandyan naman yung mga bata, yung mga bata, naglalaro lang naman. So, siyempre, hindi mo mawawala yung mga mata mo dun sa bata. So, sige pa rin silip ng silip sa cellphone. So, ibig sabihin, halos lahat po talaga may paraan. Maraming CCTV, pumupunta po ako ng CR para magkaroon lang po ako ng time sa business ko. Why? Kasi business ko to
Hindi lang naman po yung mentor ko. So again, kapag ginusto mo ang isang opportunity, isang bagay, lahat po may paraan. Okay? So kumbaga, inalis ko po yung mga dahilan. Again, paano ko to nagawa? 5 bata yung alaga kong bata. Okay? And maraming CCTV all around ako. Sobrang higpit ng amo ko. Pero lahat ng yan nagawa ko dahil po sa diskarte. Dahil po sa paniniwala sa sarili ko na kung nagawa ng iba, why not din na ako. Okay? And, ayan, lagi niyo po tatandaan sa mga kapatid ko pong OFW or nandito ka lang po sa Pilipinas, okay? Alam niyo po ba na hindi pera ang pinakapuhunan sa isang negosyo or kahit anong bagay man yan? Okay? Kundi again, katulad ng sinabi ko po sa inyo simula kanina, ang pinakapuhunan po natin, lakas ng loob at tiwala sa sarili. Ang pera kikitain at kikitain mo yan, paulit-ulit. Pero yung opportunity na ganito, natutulungan ka, yung ganitong opportunity na alam mo yung kahit busy ka sa trabaho, tutulungan ka kumita, basta makinig ka lang sa mentor mo kasi yun din po yung ginawa ko. Nakinig lang din po ako sa mentor ko. So ngayon, hanggang nakinig po ako sa kanya, habang ginagawa ko siyang part-time, ginawa ko po yung mga sinabi sa akin ng mentor ko na mag-training ka, mag-focus ka, ito yung gagawin mo. So ibig sabihin kapatid, kababayan, kung ano po yung sinasabi sa'yo ng mentor mo ngayon o coach mo ngayon, makinig ka lang. I-apply mo lang. Tama na yung kakadahilan mo. Why? Kasi just imagine, sa kakinig ko lang, okay, ina-apply ko sarili ko, ito na po yung naging resulta. Maliban po doon yung kanina na pinakita ko po sa inyo. So ito po yung naging resulta. Number 1, ayan, yung kanina, di ba, iba yung kanina kasi part-time pa lang po yun eh. Ito na po yung naging resulta ko. Nakapag-for good na ako sa Pilipinas. Okay? Dito na ako nag-decide. So just imagine, that time na yan, ang hawak ko lang po ay wala. Talagang wala akong hawak. Hindi ko pa po tinapos yung kontrata ko. Kasi why? Nag-decide na po ako mag-for good dahil meron po akong ipon sa DTC ko. Okay? So yun po yung ginamit ko. So ayan po, nakapag-for good na, nag-decide na ako na umuwi sa Pilipinas. And yan, yung taong pinagdududahan ko na baka lokohin ako, baka scam ako, ito po, na-meet up po na in person. Okay? Yung taong kala ko lolokohin lang ako, pero siya pala yung taong, di ba, tutulong sa akin na umangat din. And good news, kasi ito po yung kinita ko part-time. Ayan, na-claim ko na po siya, kaka-for good ko lang, nakuha ko na po kaagad. And dito ko rin po naranasan gumamit ng iPhone kasi Android lang po tayo bilang isang OFW, di ba? So yun lang po yung kaya ng budget. Pero because of our community, ito po yung naging resulta natin. Nakapag-iPhone na. Okay? And siyempre, dito po sa ating community, ito rin po yung mga naging resulta natin. Dahil po sa VIP account na yon, dahil sa lakas ng loob na yon, ayan, nakasama po tayo sa gala night dito po sa ating community. Just imagine, bago-bago ko pa lang, kakauwi ko pa lang niyang galing sa abroad, pero ito na po yung naghihintay sa akin. So sure na sure, ito rin po yung naghihintay sa inyo. Okay? And siyempre, ito rin po, na-awardan po tayo, Silver HCT Prime ng ating community. Ang kagandahan po dito sa community na meron po tayo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 5 ang natulungan ng community natin. Dahil marami po kami mga OFW na napauwi nakapag-for good at kumita ng malaki at kasama na po sa mga na-awardan na ganito. And ayan, again, yung mentor ko po na pinagdudahan ko noon, nakala ko lolokohin ako, eto po, kasama ko po siya. Okay? And ito po yung pinaka-good news, pinaka-maganda. Dahil po sa VIP account, dahil po sa lakas ng loob na ginawa ko, just imagine, na-awardan po tayo sa edad na 21 years old. So, ibig sabihin, na-awardan po tayo, na kumita po tayo ng first million. So, just imagine, sa tagal ko po sa bansang Saudi Arabia, 3 years ko po doon, never po ako kumita ng 1 million. Okay? And dito sa community na meron po tayo, sa sipag, sa pakikinig mo sa mentor mo, sa VIP account na yon, sa lakas ng loob na yon, ito po yung naging resulta ko. Kumita po tayo ng first million po natin. And I know you are next, basta makinig ka lang. Okay? And siyempre, dito sa opportunity na meron po tayo, hindi po mawawala yung mga
training. Ang kagandahan po dito sa opportunity na meron po tayo, hindi lang po to business, hindi lang po to pera-pera lang, kundi pati po yung ikaw, yung dating negative na ikaw, lahat po yung babaguhin. So, ibig sabihin, napakaganda po ng community po natin dahil lahat dito po ay tuturo po sa atin yung napakaganda at makakatulong sa atin, sa sarili po natin. Okay? And good news, ayan po, ang kagandahan din po dito, ito po, yung company na mismo. Sila na po mismo yung isa po sa mga nagturo po sa atin, di ba? Kung paano gawin yung business na meron po tayo, paano po mag-handle ng emotion, lahat-lahat ituturo po sa inyo. Again, itong business po natin, hindi lang po pang putyo-putyo lang. Okay? Hindi lang pang ano-ano lang. Ang kagandahan dito, kung ikaw dati na napaka-negative, babaguhin ka ng community na meron po tayo. Okay? Maganda? Di ba? Sobrang ganda. And yan, ang kagandahan dito po, opportunity na meron po tayo, kung sa abroad, hindi mo magawa mag-party-party. May mga iba, di ba, lalo na sa mga Dubai, may mga iba, may mga day-off, nakaka-party, pero may oras. Pero dito sa opportunity na meron tayo, once na nag-decide ka na magsimula at gawin yung VIP account, sigurado po, hawak mo yung oras mo. Ikaw na yung magiging madam, ikaw na yung magiging ma'am, di ba, ikaw na yung magiging boss. So, party-party lang. Okay? And yan, promo. Ano yung promo na yon? Libre. Ipapasyal ka ng mentor mo. Di ba? Idadalhin ka sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Okay? Kahit saan mo man gusto, di ba? Kahit saan man yan, dadalhin basta ma-experience mo. So, ayan po, dito ko po lahat na experience yan. Ayan, may pabagyo-bagyo. So, ito po ay libre lang bigay po ng ating mga mentors. Okay? So, yan. Dahil po sa lakas ng loob, ito po yung na-experience ko. Okay? And, siyempre, hindi po mawawala ang ating, di ba? Again, dahil MC ka na, dahil kumita ka ng 1 million, isa ka na rin po sa makakasama sa mga MC member na kung saan kasama po ninyo yung mga kumita ng malaki dito sa community natin. So, makakasama mo din yung mga idol mo. So, actually, kasama ko dito si Mentor Danny Santos. Ayan. So, grabe, di ba? Yung taong natulungan ni Mentor Danny, napakaswerte po ninyo kasi itong taong itong masayahin. Kada kita ko sa kanya, nakalagi naka-smile eh. So, ituloy mo lang kasi itong taong to, si Mentor Danny, talaga napaka-supportive. Okay? And yan. Ito po, nung na-awardan, ito po nung nakasama po tayo sa top 500. So just imagine, ang dami-daming member ng ating company, pero isa po tayo sa nakasama sa top 500 ng ating community. Okay? And siyempre, bakit ko ginawa itong opportunity na meron po tayo? Ito, ikukumpara ko lang po. Bago ako nag-abroad, ano yung pinakadahilan natin? Makapag-ipon, kumita ng malaki, di ba, makabili ng sasakyan, makabili ng bahay, at higit sa lahat, yung pamilya natin. Yan yung number 1 na pinakadahilan po natin. So ngayon, bakit ko to ginawa? Ginawa ko to dahil din po sa pamilya ko, dahil din po sa pangarap ko na gusto makabili ng bahay, ng sasakyan, makapag-ipon. Okay? And yun, dito po sa opportunity meron po tayo, di ba? Lagi nyo po tatandaan, kahit nasaan ka man, walang ibang tutupad ng mga pangarap mo, kundi ikaw lang. Kaya wag mo dapat iasa yung desisyon mo sa mga taong kakilala mo. Dapat ikaw ang magdesisyon para sa sarili mo. Okay? Parang ako, di ba nung nakita ko to, ay hindi, ayoko makinig sa kanila, gusto ko yung sarili ko lang. Marami din ako narinig na sinasabi, ay hindi, member na ako dyan. Ay hindi, ganito, walang mangyayari. Pero just imagine, dahil lang sa lakas ng loob ko at tiwala ko sa sarili ko at binanghawakan ko yung dahilan ko kung bakit ko to ginawa dahil sa pamilya ko, eto po, nakasama ko po sila. Okay? So just imagine, sa lakas ng loob, paniniwala sa sarili, eto po yung naging resulta. Okay? And, ayan, invest in yourself. So, sa mga kapatid natin OFW, ilang years ka ba dyan? 20 years? 30 years? 10 years? Ano ba? Ilang years ba? 6 years? Kung ilang years ka man dyan, lagi nyo po tatandaan, hindi po tayo pabata. Tumatanda po tayo.
Okay? So ano yung plano mo? Umuwi ka sa Pilipinas na matanda ka na, hindi mo na kaya makipagsabayan sa mga anak mo, sa mga apo mo, 'di ba? So dapat gawin mo 'tong opportunity na 'to para sa iyo. Okay? Gawin mo 'to para sa sarili mo. Kasi kapag ginawa mo 'to para sa sarili mo, sure na sure damay din po yung pamilya po ninyo. And higit sa lahat, paniwalaan niyo lang po yung sarili po ninyo. Dahil kung nagawa ng iba, alam kong kayang-kaya po din ninyo. Lagi niyo po tandaan, halos lahat po ng isang bagay, gawin man natin yan, parang sa pag-abroad, hindi natin alam yung paglilinis, di ba? May mga bagay na hindi natin alam. Pero kung paniniwalaan mo yung sarili mo na kaya mo, alam kong magagawa mo. Ang kagandahan sa opportunity na meron tayong mga mentor, coach na tutulungan po tayo para umangat, para mabago din po at makapag-ipon. So again, sa mga kapatid kong FW, yung talino mo, yung sipag mo, gamitin mo sa isang opportunity na makakatulong din sa'yo na kahit nandiyan ka sa abroad, kumita ka at higit sa lahat, makapag-for good ka na din. So again, thank you everyone and hope na marami pong natutunan at na-inspire po sa istorya ko. Okay? So thank you everyone. Thank you Mentor Dan Lee Santos. And syempre, back to you sa napakagwapo nating host. Thank you everyone.